I'm Charlie. Hi, Maya. Hello, I'm Al. And you're with The Balance Grind! Hello everyone. So ngayon, nandito tayo ngayon sa Amat Air Conditioning Trading. And kasama natin ang ating CEO, walang iba kundi si Boss Alfonso. So, hello sa lahat. So, ayun na, magandang araw sa ating lahat, no? Andito na naman tayo sa All About Aircon para mag-review ng iba't ibang brand ng aircon. Pero ngayon, nandito tayo sa The Balance Grind para interview nila ako. So, yun. Ay, kwento ko lang short story. Nag-start ang Balance Grind dahil nagsama-sama kami sa isang activity in Quezon Province. So, ito, nabuo ngayon yung with Miss Chari and Mr. Al. At ako, nandiyan yung mga ugali namin. Kaya ito na, si Balance Grind. But anyway, ang focus natin ngayon is ipakilala kung sino nga ba si Al or Alfonso sa likod ng Amat Air Conditioning Trading. So, yun, no? Interviewin nila ako. Actually, interviewin din. Ako rin dapat mag-interview, pero inuna lang namin yung sa amin, no? Dahil malapit lang. Dito lang kami sa Antipolo, no? Yung Amat Air Condition Trading din. Next naman, yung mga businesses nila. So, yun lang. Ayun. Konting lang, recap lang kung paano nagsimula at kung ano yung mga excitement part na aabangan nyo here with the Balance Grind. Yes. Ayun. So, partner, simulan na natin? Okay, sige, simulan na. Kanina pa nga, nakailang take na nga tayo. Ang dami na Okay, ang practice, dami take guys. na. First video namin to, no? First Ito collab. Oh, first. Actually, yung collab na to, puro business owner to, no? Ito, generator. Ako, air conditioning contractor. Si Boss Chari is, tawag dito, head unit. So, sasakyan siya, no? Supplier and installer. Ayun. So, lahat kami businessman. And tingnan natin kung ano may bibigay natin value sa mga tao. Sa mga tao. Yun. Yung value talaga yung talagang target natin dito. Yes. Na ma-share sa mga target nating mga manonood dito. So, partner, mabalik tayo sa iyo. Okay. Ayan. Kasi curious lang talaga ako how you start your life or paano ka nagsimulang makaisip magnegosyo. Okay. Nagsimula naman to nung siyempre nagtatrabaho naman ako. So, nagtrabaho rin ako doon sa mga kumpanya. Una kong trabaho is, pwede ko bang banggitin yung company Jollibee. Oh. So, nag-fast food ako. So, nag-service crew ako dyan. So, ang trabaho ko dyan, dahil gusto ko makapag-aral, so, pinasok ako ng kuya ko, no, yung kapatid ko na sa fast food. Sabi ko kasi, na-stop ako ng 1 taon. Dahil nga, hindi ako kapag-aral, walang pag-aral yung magulang ko. Oo. Ilan taon ka nun? Siguro around ako nun, 16 years old, mga gano'n, no? College or high school? Pagka-graduate nung, tama ba, 16 years old? Basta mga 16. High school. Pag-graduate nung high school, syempre magka-college na yan eh. Oo. So, after nyan, magka-college na ako. Ang problema, wala kaming pang-enroll, wala kang pang-aaral. So, anong gagawin? Stop ako na 1 taon. So, yun. And then after nun, nag-stop ako. Sabi ng magulang ko, gusto mo mag-aral ng college, kailangan mo magtrabaho. So, yun. Kaya ako nagtrabaho na. Pinasok ako doon sa fast food, doon nga sa Jollibee. So, simula ng pagpasok ko doon, so hindi pa ako nag-work noon, hindi pa ako nag-aaral noon, nag-work na ako as fast food service crew. Anong ginagawa ko doon? Nagsuserve. Yung pagkain, dining ako doon eh. Di ba? Yung naglilinis sa mesa, yan ako yan. Mag-aatid ng order nyo, mayroong 1 piece chicken, may burger, ako yan. No, ako yung service crew, ako yung naghuhugas ng tray, binabalik-baliktad ko pa yun, naglalaro-laro pang ganun. So yun lang ako dati, no? Service crew of 16. Ano pa nga nun eh? Tawag dito, meron pang, nung time na yun, may parent consent pa yung mga ganun eh. Oo, nung time na yun, pinayagan ka ni parent na magtrabaho na ganun edad. Usually kasi yung mga kapat, syempre, bawal pa naman talaga. bawal. No? Kaya kailangan may parent consent. Ang bata ko pa talaga nagtrabaho. So, na talaga, kinakalyo na, 16 years old Oo, na. 16 years old pa lang. Tsaka ang kagandahan doon na natuto ako doon sa Jollibee na yun na syempre, malaking kumpanya na yan, established na yan eh. So, may SSS, may pag-ibig, may manager, di ba? May mga head ka dyan. So,
doon pa lang, nasasanay na yung skill mo. Saan? Sa pakikisama sa tao. Oo. What have you learned nung nagtatrabaho ka dun sa Jollibee? Dito naman yung patient. Yung patient talaga, tsaka kailangan dito masipag ka. Kasi nung time namin, contractual, wala pa yung regular kagad eh. So papasok ako dyan, 6 months lang ako sa fast food. So ngayon kung 6 months ka lang, kailangan mong galingan. Kasi within 6 months after nyo, wala ka ng trabaho. So paano ka magkakaroon ulit, maririn nyo? Sa ibang branch ka na. Pero dapat galingan mo dito. Wala ka dapat bad record. Wala kang tawag dito, wala kang mga absences. Hindi naman naiwasan yung absences. Pero hanggat maaari, kami noon iniiwasan yung absences. Di ba? Kung absent ka talagang valid reason lang, takot na takot ka. Emergency lang. Kasi, kaya ko sinishare yun, may mga kabataan kasi ngayon, nagtatrabaho. Sa panahon ngayon, na konting talaga, wala silang pakialam, umabsent sila. Pero kami noon, takot na takot kami umabsent. Talagang susunod kami sa supervisor, sa manager namin. Kasi ayaw namin mawala ng trabaho, hindi ako makakapag-aral. Ngayon, kailangan kong galingan dito sa trabaho na po, kahit service crew. Sabi, service crew lang. Kahit service crew lang yan, kailangan kong galingan. Dapat ako yung pinakamagaling doon. Okay, gusto ko yun yung pinakamagaling. Isa yun sa napakagandang parang words of wisdom para sa sarili mo. Yung maging pinakamagaling ka kasi doon mag-start yung growth na may gusto kang goal na abutin. Yes. Diba? Dapat pinakamagaling. So guys, at the age of 16, na-realize niya na kailangan siya yung pinakamagaling. And yung consistency sa pagpasok niya ng araw-araw, ng walang late, Yes. without fail. Napaka-importante po niyan sa mga empleyado. So, iyon, training grounds po yun. Kapag naging employee ka, kailangan, bukod sa pinakamagaling ka, pinakamasipag ka, wala kang absent, Bigyan at mo wala talaga kang lahat. late. Wala kang late. Bibigay mo talaga lahat doon sa trabaho mo. Doon ka kasi mamumold, tama ba? Oo, tama. Minumolde ka doon eh. Oo. Kala nila pagka pumasok ka sa trabaho, hindi, kumpanya lang yung kumpanya lang yung yayaman. Kasi naririnig mo na ngayon eh. Pero nung dati hindi, kailangan kong galingan. Kasi meron akong gusto ko lang makagraduate ng college eh. Diba? Kasi pag yun yung sinabi mo sa sarili nyo guys, singit ko lang Oo. partner. Yung future self mo, makikita mo na rin na talagang hindi mo na nilimit yung sarili mo na hindi ka pang empleyado lang. Oo. Hindi pwedeng Tama. ganito lang ako. Kailangan lagi akong pinaka. Yes. Tama ba? Na parang nagbigay na siya ng effort for the day, ibigay mo na, itodo mo na. Iyon. Itodo mo na. Saka siguro yung takot ko din na mawalan ng trabaho ng matagal kasi nga, di ba 6 months lang yon. So pag nawalan ako ng trabaho after nun at pangit yung record ko, patay, wala akong pamasahe. Ay, stop yung pag-aaral ko. Anong time na yun, nag-working student ka na o pagkatapos pa nung 6 months, saka ka nag-working student? Saka Hindi. ka nag-enroll? Parang nga nangyari, nakapasok muna ako sa Jollibee. Okay. And then, siguro after ng 5 months, and then, tsaka na ako nag-enroll sa school. Parang kumbaga pasukan na. Oh. And then, nung, siyempre, nasa Jollibee na ako. And then, nag-enroll na ako. Doon na yun, nag-start ng working student. So, kailangan mo lang pagsabayin naman yung tawag dito. Aral ka sa umaga, trabaho ka sa gabi. So, ngayon, paulit-ulit ko lang na ginawa yun nung college ako. So, sabi nila, may nagsabi nga sa akin, sabi ko, kaya ba to working student? Kasi di ba nagtrabaho muna ako, mag-enroll na ako. Kaya ba to? Kasi wala lang magpapaaral sa akin. May nagsabi sa akin, ako hindi, full-time tayo sa school. Hindi. So meron ng limiting belief na hindi mo kaya. I like it. Ngayon ako naman, hindi. Anong hindi ko kaya? Yung dami na nag-working student. Di ba? Hindi ako nakinig doon. Di ba? Minsan talaga may mga payo na kukunin ka, may mga payo din na, totoo naman, di ba? Pero yun nga, yung payo sa akin, hindi totoo eh. So ginawa ko pa rin kung ano yung gusto ko. Nag-working student ako. Tinanggal mo yung limiting belief na ang trabaho at pag-aaral pwedeng pagsabayin. Oo. Tinanggal ko yung belief na hindi daw pwede pagsabayin. Kasi full-time daw sa school, hindi. Sinabay ko talaga. Oo, tamang siya. Kayang-kaya naman pala. Kayang-kaya. Kayang-kaya at parang
basta gusto mo, Yes. may strong will ka, lahat ng limiting belief, guys, ano nga ba yung limiting belief? Sis, Yung parang nagbibigay ka ng limitation sa sarili mo na yun, naghihindo yun sa'yo para gawin yung gusto mong gawin. Oo. May resistance. may resistance. Yun. Yun yung mga limiting belief, guys. No? So, kapag ka kasi nilimitahan mo yung sarili mo, yung level mo, hanggang doon na lang talaga, stagnant. Para yung tubig na hindi umaagos. Yes. Pero boss, ang galing kasi hindi ka nakinig dun sa mga tao na Kasi siguro dahil nga may pangarap ako na makapagtapos. Kasi yan naman ang molde sa atin ng magulang natin eh. Okay, kailangan makapagtapos ka ng pag-aaral para makahanap ka ng magandang trabaho. Exactly. Pero ang nangyari pala sa akin, after ko makapagtapos ng pag-aaral, hindi na magtrabaho ang trabaho, pero naging negosyante naman kahit pa napabuti pa. Napaganda pa, no? Pero pagkatapos mo lang, ilang taon kang nag-working student at ilang taon kang nag-work, habang nag-aaral, ilang taon yung pag-aaral mo? Siguro yan, nag-service crew ako. Ano ko lang, bibilangin ko lang yung store na napuntahan ko. 7 store, 6 na store na Jollibee, tapos isang store na Chowking. So, ganun talaga ang pagko-contractual. May 6 months, 6 months, 4 months, 6 months, 6 months, 6 months. So, kailangan mo talagang galingan kasi kung hindi ka na-recommenda sa kabila, di ba? Siyempre, dahil company malaki yan, background check ka. Ito ba, madalas absent, madalas late? Di ba? Ito ba, may kinaaway ba to? Kung dapat wala talagang record. Yun ang mga panahon nun eh. So, yun naman yung nadala ko ngayon na kailangan. Kaya pala nung binabalikan ko nung mga nakaraan, no? Kaya pala ang dami ko rin award. Lahat ng pinasukan ko na 7 kumpanya, magkakaiba yun eh. Siyempre, kumpanya, isa Jollibee, pero iba-iba type of management niyan. Iba-iba manager dyan. Di ba? Iba-iba rin kasama mo dyan. In short, siguro nasa rin yung mga nakasama ko na hundreds o abot na rin siguro mga 1,000 yung nakausap ko mga tao dyan So, na na-experience, pinakasamahan ko. Di ba? so, na-experience mo yung perfectionist na boss? Yes, oo. Tapos yung mga customer na tawag dito, pinagkamalang pa ako magnanakaw. Oh my God. Di ba? Paano yung experience mo noon? yes. Yung parang talagang minura ako sa harapan ng Oh mga my tao. God. Biruin mo, parang nagsuserve lang ako, Tapos may nakita kong upuan dyan, may bag. Yung pala yung customer na yon, tumayo lang siya. Ngayon ako, iurong ko yung upuan na yon. And syempre, handling mo rin yung upuan, tapos yung bag. Tapos, oy, ba't may nawakan yan? Doon pala yung mayari. Uurong mo lang naman. Magnanakaw ka, Tapos, biniay, ginago, kung ano-ano na sinabi. Dahil, turn na service crew pa lang naman eh. Wala kang palag. Ngayon, ano naging reaction ko doon? Ang turo sa amin doon, ngiti ka lang, pasensya na po. Hingi ka ng pasensya. Kahit wala ka namang ginagawang masama. Hingi ka ng pasensya po. And then, ngingiti ka lang sa kanya, pasensya na po. Hindi na po mauulit. Pero wala ka namang ginagawa. Ngayon, yes, ganun katindi dati. Pagka pasok mo naman, syempre, alam mo naman wala kang ginawa. Papasok ka ngayon sa loob, sa kitchen. Doon ka ngayon magmumok mo. Doon ka ngayon luluha. Umiyak ka? Oo. Kahit lalaki, umiiyak. Okay lang yun, no? Ilabas mo yung, kung malungkot ka, kailangan mong ilabas na malungkot ka. Kung naiiyak ka, iiyak mo. Para malabas mo yung stress mo. So yun, syempre, malulungkot. Hindi naman ang habulgol, pero mapapaluwa ka. Mapapaisap ka rin. May mga ganito talaga. Ang baba ko. Kaya Ganito yung tingin nila sa akin. So doon pa nagkakaroon ng apo yung tao. Nagkakaroon pa siya ng burning desire doon. Doon sa mga nangyayari na gano'n sa kanya, tulad ko, service ko, putik, pinagkamala ka ba naman magnanakaw, pinagmumura ka sa maraming tao? Talagang mag-aapoy ka talaga, hindi mag-aapoy sa galit, pero mag-aapoy ka, putik, hindi pwedeng service crew lang ako. Diyan nag-start. Na parang, hindi pwede hanggang dito lang ako. Oo. Kaya, nung simula nun, lagi ko talagang ginagalingan. Kaya nga napansin ko, kada store na punta ko, lagi ako may award. Best dining, crew of the month, crew, puro may ganon. Best helpful, best, ang dami, dependable crew, best male crew. Hindi ko na napansin kaya pala ganon. Kasi nagkakaroon ako ng apoy na ayoko maging normal lang. Parang, yung trabaho kasi ng pagiging service crew, kaya naman ng lahat pag tinuruan, di ba? Sabi ordinaryo naman talaga. Pero kailangan mo kasing
sabi nga nila, may nakapagsabi sa akin ng manager niya, be an extraordinary to the ordinary things. Kumbaga, pag dun sa ordinary bagay na yon, naging extraordinary ka, ikaw yung mapapansin. Oo. Di ba? Tsaka mag-i-excel ka talaga, kaya ako magkakaroon ng award. Gugustuhin ka na lang din makasama. Ang ganda nung nung drive na despite na minaliit ka, nagmura ka, yung iba kasi talaga nagmumukmuk tapos parang tingin lahat sa customer masasama na ugali Yes. o kaya sa mga bosses nila. So negative yung feeling nila na parang binabaliit ako, gagantihan kita or ganito ka Oo. sa utak ko. Pero sa'yo, ang naging resulta, imbis na sumama yung loob mo sa kanila, na magrebelde ka sa trabaho mo, Naging inspiration. naging inspiration mo siya. Very good, very good. Ang ganda nung nung kwento na yun sa life mo. And then, so during that time, paano yung pressure sa pag-aaral? Ayun naman, no? Dahil nga, sabi mo, kung ilang taon na nagtatrabaho, limang taon na ako nag-working student kasi nasimulan ko na nagtrabaho tapos saka ako nag-enroll. So, 5 taon na ako na nasa fast food, service crew ako niyan. Alam to ng mga service crew, no? May iikot mo dyan yung pagiging dining, pagiging, yung cashier. Alam nga nila, Oh, bading totoo ako ba? dati eh. Kasi nagka-cashier ako. Kasi lahat nga ng station, iniikot ko. Yung PC, tawag dito, product controller. Ikaw naman yung leader dun sa kitchen. Ikaw magsasabi, oh, wala nang hamburger. O wala nang pasta. Ikaw magsasabi nun. Naging pantry ka rin. Ayun yung nagtitimpla ng spaghetti. So ngayon nga, tagal ko nang wala no, pero alam ko pa rin. Fresh pa rin. Fresh pa rin sa akin yung mga Memories. na memories doon, no, mga napagdaanan ko. Kasi nga, hindi mo maduduga yun eh. Napagdaanan mo talaga yun. Di ba? Nang 5 taon ako nagtatrabaho, para yung 4 na taon ko sa college, masustento ako. So anong naging ko nun? Tawag dito, tinanong ko na yung sarili ko. Oo. Sige nga, talongin mo ka na. Talong ka na. So Okay. nakita ko naging foundation mo yung experience sa pagiging service. So paano mo naman yan dinala nung nagtatrabaho? Nag-aaral. O sige. So, nag-aaral mo na, no? Gano'ng kahirap yun? No, yung nagtatrabaho na, nag-aaral ka pa. Yes. So, umaga niyan, gigising ka ng mga around 5 a.m. ng umaga. 5 a.m. ng umaga, minsan 4 ng umaga. Ang problema pa niyan, wala kang almusal. Okay. Ayun ang problema. O sige, gumising ka ng umaga, papasok ka sa school pa. Gising mo naman, may kanin dyan, walang ulam. Anong ulam mo? May kanin dyan, ulam mo yung kanin. Yun na yung ulam mo, yung kanin. Ano yung nilalagay mo doon? Kanin. Mahina yung ko. Ano nilalagay mo doon? Hindi. Di ba yung kanin? May kanin naman kami. Ang problema, walang ulam. Yung ulam ko yung mismong kanin. Hindi na yun. Wala akong nilalagay na kung ano, basta lang may laman yung tiyan ko. Walang Oh my ulam. God, talaga? Oo. Ganon. Hindi ako naglalagay, di ba? Di ba naglalagay toyo? Kasi toyo, toyo Oo. mantika. Ako hindi. Ang ulam ko, kanin. Yun na mismo. Unang Kumbaga- nakanin pa. Oo, ulam na kanin. Kumbaga, 2 in 1. Doon ba? Kumbaga, ang gusto mo lang talaga, ang focus mo doon, hindi ka pwede mawala ng energy. So, kailangan mo kumain. Yes, tama. Kasi hindi ka naman pwede pumasok sa school nang walang Naman siya. laman ng tiyan. So, kailangan ko kainin to, no choice eh. Kahit walang almusal, may kanin naman, pagkain pa rin yan. Kahit walang ulam yan, kakainin ko yan. How do you feel during those days na walang ulam? Ano, syempre, merong naitanong ka sa sarili mo minsan, ba't ba ganito? Kailan ba matatapos yung ganito na lagi na lang ganito? Papasok ka sa school, bago ka gigising ka ng umaga, kakain ka ng kanin na walang ulam, tapos papasok ka ng school, maghapon yan, tapos ito pa masaklap. Pagka ganitong working student ka, no, di ba nasa school ka, gigising ka ng umaga, pupunta ka ng eskwelahan. Pagpunta mo ng school,
inaantok-antok ka niyan. Kasi nung kinagabihan, alas 12 ka na umuwi sa trabaho. Pagpunta ka sa school, antok-antok ka. Pero that time naman, kahit papaano naman, proud naman ako sa sarili ko na active pa rin ako, sumasagot. Yun nga lang, may mga time talaga, dun lalo pag nakakaantok yung prof, talagang nagugulat ako. Babagsak na lang talaga ako eh. Shoutout po sa mga prof dyan na nakakaantok magturo. Legit yun ba? Legit, okay. Legit. Oo. Merong prof na yung tawa ka ng tawa. Oo, dyan alive ka talaga Alive dyan. ka. May prof na nakakatakot. Oo. Pero maraming prof na nakakaantok. Oo, nakakaantok. Sorry. Yung time na yon, nakakaantok ka talaga, di mo. Kahit ayaw mo matulog kaso hindi na kaya ng katawan mo. Yung katawan mo na mismo yung bumibigay na kailangan mo matulog. O di, antok, magugulat. Minsan, tinatawanan na lang ako ng classmate ko eh. Di ba? And then, pagka-out mo sa school, yung ibang classmate mo, basketball, lalaki. Oo, Basketball, oo. pupunta ng Dota, computer shop, laro sila. Buhay estudyante, Oo. buhay professional student. Pagkapos ng school, liwaliw. Ako, no choice. Kailangan kong pupunta sa trabaho kahit ayaw mo. Okay. Kailangan mo eh, bakit wala ka? Pag umabsent ka, mawawalan ka ng trabaho, wala kang pampaaral. Then may one time pa, no? Dahil nga sa sobrang antok, napapansin ng prof ko, lagi akong late. Lagi akong late sa school. Tapos, antok-antok. Matt, sabing ganon. Mamili ka, babagsak na kita. Titigil ka sa trabaho, o ibabagsak na kita. Oh. Wala Yung eh. decision mo. Pinapili na akong ganon. Major prof ko ba yun sa... shout out, no? Major prof ko yun. Pinapili ako, so anong pipiliin ko? Wala akong mapili. Sabi ko, sir, ganito. Wala akong mapipili dyan kasi hindi ako pwedeng umistop sa trabaho. Kasi wala akong pampaaral. Hindi ako kayang pag-aralin ng mabuti. Kinausap mo personally. Kinausap ko. Grabe, no? Kasi pinapili na ako, ano ba? Mag-aaral ka ba? Magtatrabaho? Mamili ka dyan. Sabi ko, wala akong mapipili. Parehas po yan. Pasensya na po, hindi na po talaga ako malilate. Hindi na po ako, minsan kasi mayroong mga subject na hindi mo mapapasukan. Normal yan, working student ka eh. Para lang kumbaga, ang goal mo na, no, pagka working student ka, hindi na maging pinakamataas ka, hindi ka maging valedictorian, salutatorian, yung maging mataas yung antas mo. Ang target ko lang nung graduate lang, okay na. Kahit anong grade, kahit palakol, basta graduate, okay na. Makapasa. Makapasa lang. Oo. Malagpasan ko lang yung pagiging college ko. Kasi ang iniisip ko noon, pagkatapos ng college, may magandang buhay. May regular ka ng trabaho. Anong tinake mong course? Ang tinake kong course ay sa Marikina Polytechnic College, BIT, Bachelor of Industrial Technology, major in HVAC or Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Related din talaga Yes. dito sa business mo. 4 years po yun, 4 4 years. years. Bachelor Grabe yung degree. ang hirap din kasi, ang hirap nun yung pagtatrabaho mo na technical to, tapos dito naman physical. Oo, yun. Ano? Oo. Napaka-technical nito, yung pag-technical kasi, di ba? Yes, Dugo kailangan. yan sa utak. May mga computation. Computation, tapos yung kamay mo gumagana din doon. Yes, oo. Tapos aside from that, yung mind and heart mo nandito sa pag-aaral, Mhm. tapos yung body and soul mo nandito naman sa may trabaho. Kasi talagang sobrang physical. Oo. Ano yung sinabi mo sa sarili mo nung gumraduate ka? Siyempre, hanggang sa pakiramdam, graduate ka na. Ako, ito na yun. Ito na yung ginawa ng buhay. Di ba? Graduate ka na. Makakahanap na ako ng magandang trabaho. Yun na yung Tsaka, yung feeling na matatapos ka na dito sa fast food. Yes. Kasi, hanggang nagtapos ka, hanggang graduate, nandun pa rin ako eh. Ang hirap, no? Ay, hindi, natutuwa ako doon yung makakatapos ka na rin sa fast food. Oo, nakakapagtapos na rin ako. Hindi lang ako nakapagtapos sa school. Pati sa pagtatrabaho sa fast food, nakapagtapos ako. Na pinagsasabay yun. Ito ba, may share ko lang. Gusto ko lang kasi alam ko may makaka-relate sa akin. Lalo yung mga working student din. Siyempre, papasok ka sa trabaho. After ng school, gutom ka, wala kang pera, di ba? Pasok ka naman sa trabaho. Ang mga meal dyan, kabisado ko meal dyan eh. May meal dyan, kanin, tapos
Meron pa nga Jollibee, tapos lutong bahay ang ulam eh. Yun ang ulam namin doon. Bakit hindi Jollibee? Franchise kasi yung napasukan ko. Pero meron namang mga store na tawag dito, company owned na JFC, Jollibee Food Corporation talaga, na ang meal nila, yung mismo pagkain. Nung Jollibee, kanin, may hotdog, tapos or mayroong chicken, mamimili ka naman. Oo. Pero may mga time kasi na mas marami ako napasukan na franchise talaga. No? Na, Sasagot niyo yung pagkain. limitado ang pagkain. Limitado. Isang kanin, tapos merong isang kulang. Siyempre, pag out mo na sa trabaho, gutom ka na naman. Kasi binurn mo na sa... Oo, pisikalan ng trabaho ng nagluluto ka ng burger, nagsuserve ka. Ang inuulam ko noon, gravy. Yung mga natirang gravy ulam. Kaya nga, ngayon, di ba, yung iba sinasayang yung gravy, kanin. Tapos ako, ulam ko, yung natirang gravy mismo sa amin, iniingi ko yun doon sa kitchen. Para yun lang yung ulam ko. Ha? Natira sa kitchen. Natira sa kitchen. Kasi itatapon na namin yun, hindi naman yan Bawal ibabalik sa kinabukasan, hindi. Itatapon na yun. Pre, pwede bang makingi ng gravy dyan? Siya na yung ulam. Oo, may kanin naman Tapos dito from eh. ulam, ay from kanin, ito naman meron. At least nag-upgrade. Oo, Diba? nag-upgrade. From Nag-upgrade. kanin lang ulam na, ngayon kanin with gravy. Gravy na. Wala lang sahog, pero gravy okay na yun. Parang sa mga karinderya, toppings. Naalala ko nung college kami, pabili nga ako ng adobo. Adobong itlog. Yung itlog, nakalagay siya lalagyan siya ng sabon ng adobo. Yun yung adobong itlog yun. So, yun yung kami naman. Anyway, babalik tayo kay Bastaman. So yung ganong kahirap talaga, no? Yung kaya, talaga, no? Salute ako sa mga working student na napagtapos nila yung sarili nila. Kasi ako mismo, andito pa rin sa pakiramdam ko yung sobrang hirap, puyat, na feeling mo dyan palang susuko ka na. Yung feeling mo, tawag dito, hindi, okay na, magtrabaho na lang ako. Hindi ko na kaya pagsabayin. May time na bibitaw ka talaga ng gano'n, kaso hindi eh. May pangarap ka, gusto mo makapagtapos. Actually, maraming kabataan na kapag nakahawak na ng pera, hinihinto yung pag-aaral. Yes. Parang inaano nila, kumikita naman na ako Oo. Okay na to, kaya ko na mabuhay. Pero sa'yo, mas nakita mo yung future mo na kapag nagtatrabaho ka at pinag-aral mo yung sarili mo, mas maganda Yes. yung magiging kinabukasan mo. Hindi Yes. ganun yung parang, kasi yung iba, kumikita na ako, okay, meron akong pang meron akong Oo. pang ganito, sa'yo hindi. Hindi. Parang lang, nung graduate ako, may mas marami akong choices. Actually, nag-apply din ako bilang manager ng Chowking. Nag-apply ako niyan. Oo. Nga lang, nung kasabay ng pag-a-apply ko noon, ang hirap ng mag-apply sa gano'n. Alam mo kung bakit? Talagang puro English, tapos may typing skill. In short, bumagsak ako. Bumagsak ako sa pagiging manager. Kala ko kasi, ang pagiging manager, syempre service crew. Experience. Parang pag-service crew gusto mo maging manager. Oo. Para ikaw naman, kala mo, nag-uutos lang yun eh. Oo. Pero yung salary, ang konti lang din pala. Difference. Konti lang difference. So dahil doon bumagsak ako, buti naman merong isang company na sabi ko nga, hindi ako nag-a-apply pero kinuha ko. Kasi graduate ako ng air conditioning. Oo. So, ganun kasi ka-in-demand talaga yung air conditioning. Oo. Hindi ka pa nag-a-apply, ikaw na yung kukunin doon sa school mo. Tsaka kilala si Masad Paral sa technical skills. Yes. Masad is formerly name of MPC. MPC. Marikina Polytechnic College. Yes. Kasi galing din ako doon. Oo. So, yun, kilala talaga yung school na yun pagdating dun sa Technical skills ng mga So, nung kinuha ka, Diyan dahil nga air conditioning ako, so air conditioning company din yun, kinuha ko. So kala ko kasi, kaya ako kinuha tong kurso na to, kala ko in demand siya sa ibang bansa. Yung pala, mismo sa bansa natin, napaka-in demand yan. Biruin mo na lang, bawat establishment, bawat bahay dito may aircon. Di ba? Mahirap, mayaman. Pinakamayayaman, hindi pwedeng walang aircon. oo nga. Ganon ka in demand. Tapos yung graduate, 8 lang kami graduate. Ito tignan mo. Ang daming graduate ng HRM, yung Food Service Management, HRM, pero kami 8. Sila 3,000, kami 8. Gano'n ka in demand? Yung air conditioning? Sobra. Kasi wala lang,
Walo lang kami. Walo lang kami lumabas na may papel. Mm-mm. Na may diploma na HVAC, na Bachelor in Industrial Technology, medyo na HVAC. Talagang pag-aagawan ka ng kumpanya. Oo nga. Kasi So yung sinasabi nila na sa abroad lang in demand, no? Dito rin sa Pilipinas. Dito pa lang, ubos ng technician. Kaya nga yung mga lumilipad doon sa ibang bansa, yung mga mas gusto na lang na mas malaki yung sahod. Pero hindi negosyo, no? Hindi negosyo. Mm-mm. So, nung time na yun, nagtrabaho ka as HVAC. Ang Kinuha ka. tawag namin doon, aircon technician. Aircon technician. Kumbaga yung company na yon, nakapasok ako doon. Alam mo yung gumagawa ng ref? Diba pag bumili ka ng ref, pag nasira yan, ako gagawa niyan. Pupuntahan kita sa bahay mo, aayusin ko yan. After sales ka. Yes, after sales. Tapos, hindi lang yon, pag bumili ka ng aircon sa mall, kami mag-install niyan. Oh! Parang tuloy. Pioneer ako dyan sa Hisense. Or yung, alam mo yung Devant na TV? Oo. Yes. Devant na TV. Oo. May ka-partner yan o yung sister niyang company niyan, yung Hisense, ang hawak nun, air conditioning. Mm-mm. Yung mga rep na Hisense, tsaka yung aircon. So, yung mga binibili niya sa mall, ako nag-i-install nun. Ako nagre-repair nun. So, doon ka nag-start mag-ano? Doon ako nahubog sa Aqual. Oo. Sa Aqua. Sa Aqual, kaya mas gumaling ako. Siyempre, araw-araw, ilang customer pupunta mo, 6, 5. Gagaling ka talaga. Parang yung trabaho mo doon, basic na sa'yo yung trabaho dahil sobrang kabisado mo na. Kahit anong brand. Kahit yung brand na yung Hisense, pero ito naman, ang system ng aircon, pare-parehas lang naman yan. Iba na yung brand. Specific yung brand na yun. Yes, specific ng brand, kabisado ko na yun. So, sorry guys. Oo. Ang kilala ko kasi, eng. So, yun. Ayun. So, gano'ng katagal ka doon? Siguro tumagal ako sa kumpanya na yun na mag-almost 1 year. Kasi dito sa bakit hindi ka pwede maging 2 years, 3 years, 5 years? Kasi dito, lalo pagka-graduate mo ka lang, hanap ka muna ng mga mas maraming experience. Kasi yung time na yon, yung ganon, 6 months pa lang, kabisado mo na yan. Lalo may background study ka, ang bilis mo matuto. Okay. Kaya importante yung nag-aaral talaga, may background education. Iba yung skill Iba na yung natututunan bilis ng mo. kamay, iba yung natututunan ng utak. Yes. Iba yun. Pag pinagsama mo yan, mas mabilis, mas magaling ka. Parang So, yun yung nangyari sa akin. Ang bilis ko na-adapt. Yung mga so, sabi ko, kailangan ko ng bagong experience. So, pumunta naman ako sa Ayala Corporation. So, medyo malalaking kumpanya na to. Level up. Level up na to. Ang mga unit naman namin dito hinawakan talagang malalaki na. Yung talagang malalaking aircon, yung mga centralized, yung mga nagpapalamig sa isang lobby, Oh my God. Gets. nagpapalamig sa isang mall, yan yung mga hinahawakan. Hinahawakan nyo. Oo. Kami nagme-maintenance Centralized niya. sa pang hotel. Oh, yes. Kasi iba-iba, hindi porket HVAC ka, ito lang hawakan mo. Hindi, lahat ang dami niyan. Iba-ibang category, may maliliit, may malalaki, may light commercial. Yan. So, bilang bata na graduate, nagtrabaho, kailangan mo ring i-explore Nag-explore yung ka. kaalaman mo. Nag-explore. Tsaka yung experience mo. Kaya lumipat ako ng Ayala Corporation. Actually, agency lang yun. Pero yung learnings naman, talagang solid din. Gano'ng katagal doon? Doon, hindi rin ako umabot ng 1 taon. Almost a year lang din. Then, lipat na naman ako sa another learnings. Ganun kasi pag technical, kailangan mas mabilis kang lumipat, mas marami ka natututunan. Hindi dahil pangit ang performance mo. Hindi dahil pangit ang performance mo, pero mas gusto mo kasi matuto ng mas maraming bagay. Ang galing boss, yung iba, sweldo lang yung habol, di ba? Pero ikaw mas gusto pang matuto. Yes. Correct. Oo nga. Mas gusto niya pa yung learning na yun. Paano ka nag-start mag-negosyo? Ito ba yung una mong negosyo o mayroon ka pang naisip na business? Bakit? Kasi ang ganda na rin ng buhay mo. Nag-grow ka. Learning. And then yun nga, Welcome to MENP Electric Power Generation, your trusted power in the world of electrical power generation. We are more than just a generator supplier and a service provider. We are your energy partner, dedicated to ensuring your operations run smoothly, efficiently without interruption. With our company, you are not just buying equipment, you're investing in power to keep your business running. Experience excellence in power generation with us. Products offered. Generator set 25 kVA to 3000 kVA. ATS automatic transfer switch,
MTS manual transfer switch, switchgear, diesel, AVR, controller, service offered, preventive maintenance, hauling and positioning, load bank test, installation, troubleshooting, synchronizing, diagnose and repair. We cater to a diverse set of industries, including but not limited to manufacturing, healthcare, retail, construction, agriculture, telecommunications. Several of our clients no? Kung paano ako nag-start ng negosyo. Kasi ito, backstory lang, no? Pag nagsiservice ka ng aircon, pupunta ka sa mga bahay. Usually, bahay ng mga mayayaman, may mga middle class, yan. Ngayon, may one time, pumunta ako sa isang bahay, inayos ko yung rep niya. Ang laki ng rep. Produkto namin yung rep na yun, eh. French door, pag ganda yung boss ng door, tapos pag ganda parang cabinet, mahal yun. 6 digit ang halaga. Oh my God. So, i-repair ko dahil hindi lumalamig, hindi nag-yellow, i-repair ko. Pero pagpunta mo dun sa bahay, parang ano yun eh, Forbes Park Oh my God. sa Makati. Doon ko mag-iisip, teka lang, putik yan. Service ako doon, pumasok ko sa bahay, malaman yun talaga. Forbes Park, lupa pa lang doon, ang mahal na. Correct. Di ba? Bilyon ang mga Oo, bahay. bahay. Talaga yung bahay doon, hindi maliliit. Talaga ang laki. Mansion. Mansion talaga ang bahay sa Forbes Park, Makati. Nakapasok ako doon dahil sa pag-repair lang ng aircon tsaka rep. So, pagpasok ko doon, nagre-repair ako, syempre, titingin ka sa paligid kahit paano. May imagine mo, paano ba nila na-acquire to? Di ba? Paano ba sila nagkaroon ng ganito? Tapos ako nag-aayos, aabutan mo ako ng ganito. Tip na 500, 200, tuwang-tuwa na ako dyan. Pero ang tanong ko sa sarili ko, paano nyo nakuha yan? Kasi tao lang din kayo eh. Tao lang din ako, baka naman kaya kong gawin yung ginagawa nyo. Di ba? So, doon ko naisip, simulang maisipan, teka lang, baka may ibubuga ba ako? May ibubuga, ay, sorry, may ibubuga, may ibubuga pa ako. Baka hindi lang ako para dito. Di ba? Baka mayroon pang mas malaki para sa akin. Baka So, inalam ko. matirhan yung ganong klase. Oo, baka naman kaya ko rin. So, inisip ko, ano ba yung mga ganon? Sabi ko nga sa misis ko nun, na-misis ko na ngayon, girlfriend ko lang dati, no? Sabi ko, paano kaya yung mama na tulad nito, mga to? Kasi ang mga meron ng alam natin, artista pwede. Yes. Di ba? Artista pwede. Artista, sabihin na natin, masamang gawain or illegal. Yes, pwede. Businessman, yes, pwede. Politika, pwede. Di ba? Pwede, di ba? Oo, pwede. Teka lang. Empleyado ako nun eh. Sabi ko, nasan ako doon? Doon ako nag-isip, teka lang, baka may kailangan akong baguhin, baka may kailangan akong simulan. Kaya nga, parang ilang pagkapasok ko doon sa kumpanya na yon, mas nangarap pa ako. Kasi ang dami ko nakikita mas mayayaman talaga na tao. Na-expose ka sa Na-expose ako sa bahay nila, ang gaganda. Sabi ko, paano magkaganito? Teka lang, tinignan ko, pwede ba ako mag-artista? Teka lang, parang ano naman? Tayo ka partner, tayo ka partner. Parang comedy siguro, pwede, pero pwede, no? Illegal, pwede ba? Siyempre, X na, X yung buhay natin yan eh. X yung buhay. Politika, hindi pa pwede, bata pa eh, nagsisimula ka pa lang, wala ka namang background. Businessman. Oops, doon ako nag-isip. Sinabi ko yun sa girlfriend ko. Noon, mamisis ko na ngayon, sabi ko, businessman lang talaga. Alam niya to, kasi nung time pa yun, nagma-mastermind na kami nun. Oh, really? Tawag dito, ito na lang talaga. So, kailangan natin simulan. Kaya nga yun, after nung schooling namin, nag-ano kami, nag-franchise kami ng siomay. Nagtatrabaho ko sa aircon company siya na nagtatrabaho sa Pizza Hut. Dahil HRM siya. Magkano yung franchise fee? Mura lang, 16,000 lang.
Oh, ng siomay. Siomay with palamig. pero during that time, 16,000, especially kapag fresh graduate ka, ang hirap. Mahirap yun, ha? Ano pa yun? Inutang ko pa sa kanya yun kasi nagpapa-5-6 eh. Oo. So, tinumuhan ka ba niya, partner? Dahil medyo kalapit na kami ng loob, medyo hindi na. Naging girlfriend na rin, then later on yun, medyo nagpapa-5-6 yun din naman yung hanga ko dun sa misis ko. Nung nag-aaral kami, may time na wala akong pang-tuition. So, dahil classmate ko siya, nalaman ko na nagpapautang siya. Sabi ko, dahil classmate kami, sabi ko, magtatawagan namin, pwede bang wala akong pang-tuition eh. Wala pang sahod sa Jollibee. Baka pwede pa makotiram ng 1,000 lang. Pang ko lang, pang tawag dito, pang yung down payment para maka-exam ka. Kasi hindi ka makaka-exam pag hindi ka nagbayad eh. So, pang-enroll, yun. No, 1,000 pesos inuutang ko. Pinuutang naman niya ako. So, yun din yung hanga ko dun sa misis ko na yung bata pa siya, working student din siya, no? Nagtatrabaho na siya, yung mga sinasahod niya doon, pinapautang niya rin. So, iniipon niya, tapos nagpapautang siya. In short, nagpapa-5-6 siya. Sanla mo sa kanya ATM niya, at sanla mo sa kanya ATM mo, papautangin ka niya. Pero, may tubo na yun. Sarili niya talaga. Sarili niya lang pera yun. Hindi Kaya yung mga tayo- pautang niya, 1,000, 2,000, pero at least negosyo na yun. Yes, small Negosyo business. na yun. Small business na. Diba? Shout out sa mga nagpapautang po dyan. Hindi alam to ng mga nakakarami. Marami kasi mga hindi nagbabayad ng utang. Kasi iniisip nila, ang laki naman ang kinita mo sa 5-6 eh. Pero imagine, yung 1,000 pesos nakapag-change ng life. Yes. Hindi, marami sabi walang nakukulong sa utang o whatsoever. In-emphasize ko lang guys maging thankful tayo at one day of our life, may isang tao na nagtiwala sa atin, kagaya ng misis niya, nagtiwala sa kanya for 1,000 pesos and na-change yung life niya kahit pa nakapag-exam siya. Yes. So, wag nating minamaliit or wag nating bayaran natin yung mga utang natin No. sa mga ganong taong nagtitiwala sa atin kasi bihira po kayong makakakuha talaga ng sobrang genuine na, sige, pautahin kita, ayusin mo lang buhay mo. Tsaka nung time naman na yun. Ganon. Ano naman natin, medyo mutual. MU na kayo, MU. MU na. Boy! MU na. Papalapit na tayo. MU na kami noon. Hindi niya na ako kinunan ng ATM. Pero kailangan kong bayaran. Di ba usually may ATM? Ayun, Jollibee. Oo, may ATM. So, hindi na ako nagsala ng ATM. Wala nang collateral. Ang ginawa mo na lang, pinakilig ko na lang siya. Oo, ganun na lang. Tamang ligaw na lang. Oo. Tamang ligaw na Atid na lang. lang ka na sa sakayan. Oo. Ay, saan ba siya dito trabaho? Magkalayo ba kayo kalapit? Ano siya eh, ibang trabaho niya. Ibang trabaho niya, hindi siya sa Jollibee. So, siya sa pastry industry. Yung mga red ribbon, Big shops. big shops, yan. Mga ganun yung trabaho niya. So, nung nakilala, sige ko lang guys nung nakilala mo siya, how do you feel na, tamang tao siya? Kasi ang ganda nung, result niya sa personality mo ngayon eh. Actually, nung nalaman ko pa lang na na alam mo yung mahalaga sa pera, pagka ganun, alam mo na mahalaga sa pera eh. May pagpapahalaga dun sa pera, sa oras, siguro mga 2 taon lang pinakasalan ko na nung naging kami. Kasi ayoko na nang tumatagal yung relationship eh. Oo. So, yan naman na. Basta nakilala mo na yun na. Okay na po. Tapos yung bahay niya, dito lang naman din sa pag-ride. Tapos ako dun. Then nakamotor ako. Nahatid-hatid ko siya. Then yun.